kilalanin natin ang ating pambansang bayani, si Dr. Jose Rizal. May nakakaalam ba sa buong pangalan ni Dr. Jose Rizal Kiko? Ang sagot po ay si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonga. Magaling. Very good. Ay, history class na naman. Nakakaalam ng Nakaka-bad buong trip. pangalan ni Dr. Jose Rizal. Pakialam ko sa mga tao yun, patay naman na lahat sila. Siya, si Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonga. History na naman. Hindi ba pwedeng gumraduate lang ako na hindi pinag-aaralan yung subject na yan? Aayhin ko naman yung mga information yan. Tatanong ba yan sa akin pag mag-a-apply ako ng trabaho? Isa pa, di ba sila marunong mag-move on? Si Mr. Laban na lang ba ang estudyante ko dito? Wala na bang iba? Ano bang mapapala ako kung alam ko yung buong pangalan ni Rizal? Mr. Santos! Hindi ko naman kaano-ano para kilala. Mr. Santos! Masarap ba ang ballpen mo? Hala, sa isip-isip lang dapat yun ah. Ano bang sinasabi mo, Mr. Santos? Nagkaklase ako dito at ganyan ang iniisip mo? Get out! Talagang hindi na mauulit dahil lalabas ka na ngayon. Get out! Get out! Now! Mag-focus tayo. Nakuha mo ba yung regalo ang binigay ko sa'yo ako? Ano regalo? Ano ibig sabihin ng regalo? Malalaman mo rin. Seryoso naman yan lang. Tutulog na ako. Bad trip ako ngayon. Sir, sige. Bad trip kasi yan eh. Paano ba naman kasi yung teacher namin gusto yung Rizal. Nasaan ako? Anong ginagawa ko dito? Anong ginagawa ko dito? Iho, halika na at magsisimula ng ating klase. Mo? Pero...
Ito ba ang resulta ng pananakop ng mga Espanyol? Ginawa nilang mga mangmang ang mga Pilipino sa sarili nilang bayan. At doon nagtatapos ang ating klase. Maraming salamat po. Salamat po. Guru. Iho, tapos na ang ating klase. At narito ka pa rin. Sorry po, pero wala, punasan ako ngayon. Ganun ba? Wala ka bang mga magulang dito? Batid ko rin ay kay may kaalaman sa wikang Ingles. Saang bansa ka ba nakapag-aral? Wala na po ako. Ganun ba? Kung nanaisin mo ay maaari kang sumama sa aking pagsamantala nang sa ganun ay hindi ka na nag-iisa sa lansangan. Nako, maraming salamat po. Halika na. Opo, maestro. Ilang taon ka na ba? Batid ko rin ay kay mahusay sa pagbabasa. Nakapag-aral ka na ba noon pa man? Ano po, 17 taong gulang na po ako eh. Nakapag-aral naman po, marunong naman po ang mag-sulat ng mga basa. Napakahusay. Alam mo bang sa lugar na ito ay halos mabilang mo lamang sa iyong mga daliri ang mga marunong magbasa at magsulat? Kaya ako'y lubhang natutuwa dahil ikaw ay kabilang sa kanila. Naniniwala akong malaki ang potensyal nating mga Pilipino na mas umangat pa higit sa kahit sinong Espanyol na naririto sa ating sariling bayan. Naniniwala ako ang punot dulo ng pang-aalipusta ng mga dayuhan ito sa atin sa sarili nating bayan ay dahil sa kamangmangan na naipamana sa atin ng ating mga ninuno dahil sa ilang siglo ng pananakop ng mga dayuhan. Hindi lang ang ating lupain ang nasakop nila, pati na rin ang ating mga kaisipan. Magandang umaga. Magtipon-tipon kayo. Meron akong balitang babasahin sa inyo. Manda kayo. Kami ay naririto upang sabihin sa inyo ang bagong patakaran. Magmula ngayon ay magdadagdag kami ng buwis na ibabayad niyo sa amin dahil sa magandang ani ngayong taon. Bukod pa rito, kung mahina ang ani niyo, ay hindi magdadagdag ang buwis na ibibigay niyo. Ngunit, babayaran niyo pa rin ito sa susunod na taon. Ngunit senyor, wala pong magandang ani ngayong taon. Napakainit ng araw. Wala pong tumutubo sa mga... Manahimik ka! Guardia, kunin mo siya, itali. Ikukulong natin siya ng madalian. Igapos siya. Wag po! Alas kayo! Wala kayong karapatan! Wala kayong kakayahan! Ngayon, kami ang batas ngayon! Igapos siya! Wag po! Alas kayo! Wala kayong karapatan! Wala kayong kakayahan! Ngayon, kami ang batas ngayon! Kaya dapat mong pahalagahan ang iyong katarungan, iho, dahil balang araw, iyan lamang ang magiging iyong sandata upang hindi tuluyang masakop ninuman ang iyong kaisipan at tuluyan kanilang aalipustahin o alipinin sa sarili mong bayan. Opo, maestro. Napakasalimuot naman ng iyong buhay, iho, kung ganon nga na wala na ang iyong mga magulang. Ang ako sa lakas ng loob mo upang mamuhay ng kahit iyong sarili na lamang ang iyong maaasahan. Dahil ako'y naniniwala na mahalaga ang papel ng ating mga magulang sa paghubog sa atin upang maging matatag, mapagmahal tayo sa kapwa at higit sa lahat upang tayo ay lumaking marangal. Lalaki ang anak ko na niya tinalaga? Oo. Nagbago, anong
Jose, isang pangalan na sumisimbolo ng katapatan at kabanalan sa pananampalataya. Hindi tayo pinanganak na nakatatak na sa ating isipan na maging isang marangal na tao. Ngunit ang ating mga magulang ang siyang naging tagahulma ng ating kaisipan upang mahubog tayo upang maging marangal. Jose, gusto mo bang marinig ang kwento tungkol sa mahiwagang kakahuyan? Opo. Ano po yun? Sa tuwing unang araw ng buwan, may malaking nagliliwanag na ilaw sa loob ng kapaligiran. Ang mga karanasan natin sa buhay, isa rin yan sa magpapamulat sa atin sa katotohanan at siyang magiging daan upang piliin at ipaglaban natin at pahalagahan kung ano ang tama at nararapat. Magandang umaga. Ano ang dahilan ng pagpasok ninyo ito na walang pahintulot? Kami ay naririto para hatulan ka sa pagtangkamang pagsalakay sa pamilya ni Jose Alberto. Wala akong ginawang kasalanan. Ako ay inosente. Huwag ka nang magsalita. Malakas ang mga ebidensya namin. Guardia, igapo siya. Hindi mo wala akong Huwag mo papatayin. Gusto mong sumama? Diyan ka na lang. Nay, alam niyo po ba ako ang pinakamagaling na estudyante sa aming klase? Walang kayang tumalo sa akin, maski sa ibang section. Talaga ba ko siya? Apakahusay ng walang anak ko. Masyado naman malaki yung puluan na. Pero kahit na ano man ang iyong marating, huwag kang mamalaki sa kahit sino. Alam ko naman po yun, Nay. Pero alam niyo po ba, may isang araw na pinag-ibig ko po na lumayo po kayo at napakasaya niyo po nung araw. Ang mga taong nakakasalamuhan natin, mga bagay na nasusubukan natin, ay isa rin sa humuhubog sa ating pagkatao at ating mga paniniwala. Kaya mahalaga ang pakikipagkapwa sa bawat uri ng tao, mahirap man o mayaman ay dapat patas. Ngayong araw na ang aking pag-alis patungo sa Espanya at nararamdaman ko na ang aking kaba. Ingat ako. Kasi handa ka na lang para sa iyong paglalakbay. Kapatid, handa na ako. Mag-iingat ka palagi sa iyong paglalakbay, Jose. Siguraduhin mo lamang na hindi ka mahuhuli ng mga opisyal. Oh, nariyan na pala yung sasakyan, Jose. Siya nga pala, Pasiano. May nais akong ibigay sa iyo. Maaari mo ba itong ibigay sa ating mga kaibigan at sa ating pamilya? Sa Jose. Maraming salamat. Maraming salamat, Tio Antonio. Sige, Jose, mag-iingat. Narito na ang simula ng aking paglalakbay.
patungo sa bagong buhay at pagsubok sa Europia. Salamat sa wakas. Narito na tayo sa Suez Canal, isang napakagandang daungan. Oo nga, Rizal. Hindi ko akalain na makakarating tayo dito ng ganito kabilis. Totoo yan. Sa Gemna, mas mabilis at mas komportable ang biyahe kaysa sa ibang barko. Pero alam mo ba, hindi rin biro ang pag-aaral ng mga wika dito. Talaga? Nagtangka akong makipag-usap sa ilang pasahero sa wikang French, ngunit hindi nila nauunawaan ang aking mga salita. Kaya kinakailangan kong haluan ito ng mga salitang Latin at Kastila, at kinakailangan kong dagdagan ng wikang Paseñas para maiparating ang aking mga saloobin. Ang galing mo naman, Rizal. Salamat. Subalit kahit mahirap, sulit naman ang lahat ng ito. Napakaganda ng mga tanawin dito sa Suez Canal. At alam mo ba, si Ferdinand de Lesseps ang nagtayo ng daungang ito. Isang makasaysayang gawa. Tunay nga, napakaganda ng disenyong ito. Oo, at una nating pupuntahan ang Naples. Narinig ko ay maraming magagandang tanawin doon. Nakakasabik. Siguradong magsasaya tayo dito sa paglalakbay na ito. Oo nga. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na ito. At sa tuwing may pagkakataon, patuloy akong magsusulat para sa Diaryong Tagalog para ipakita ang aking pagmamahal sa ating bayan at sa ating mga kababayan. Iyan ang tunay na pagiging Pilipino, Rizal. Saludo ako sa iyo. Maraming salamat mga kaibigan. Tara't patuloy nating simulan ang ating paglalakbay patungo sa kinabukasan ng ating bayan. Ang patuloy na pagpupursige natin upang magkaroon ng mataas na antas ng karunungan ay siya ring mahalagang pundasyon upang lalo nating mapatibay ang ating mga panindigan at lalo nating maipaglaban ang mga dapat na ipaglaban. Dahil kapag tayo ay may kaalaman at kakayahan, nararapat lamang na tulungan natin ang mga walang kamuwang-muwang upang maibuka nila ang kanilang mga bibig at maimulat nila ang kanilang mga mata. Sinunod ko ang payo ng aking Kuya Pasiano. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa Universidad Central de Madrid. Kumuha ako ng 2 kurso, ang medisina at filosofiya at pagsusulat. Ang pangungulila ko sa aking pamilya at sa aking minamahal na Leonor ay dinaan ko lamang sa pamamasyal at pagbabasa ng iba't ibang akda upang libangin ang sarili. Ako'y sumapi sa lohiya ng masonerya na tinatawag na Akasya. Kabilang sa samahang ito ang ilang liberalista gaya ni na Miguel Moraita, Francisco P.Y. Margal, Manuel Becerra, Emilio Hunoy at Juan Ruiz Zorrilla. Maestro, maaari po bang magtanong? Tungkol saan? Bakit nga ba mahal na mahal mo ang bayan na ito? Ano ang dahilan kung bakit handa kang ibuwis ang iyong buhay para lamang makalaya ang inang bayan sa mga mananakop? Minsan natanong ko na rin ang sarili ko kung bakit ko nga ba ginagawa ang lahat ng ito. Kung magkakaroon ba ng kabuluhan ang lahat ng ito, magtatagumpay kaya ako? Maraming katanungan ang naglalaro sa aking isipan, ngunit isa lamang ang sigurado ako, na ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inang bayan. Nais kong mapalaya ito mula sa mahigpit at masalimuot na yapos ng mga mananakop. Hindi ko maatim na manood lamang na inaalipusta ang mga kapwa ko Pilipino habang ako'y sumisip-sip lamang ng tsaa sa aking balkonahe. Kahit buhay ko'y kapalit, hindi ako titigil hanggat nasa hawla ng kalupitan ang aking minamahal na bayan. Kahit ako'y itakwil pa ng mga aking ipinaglalaban, ilalaban ko sila hanggang kamatayan. Paumanhin aking kuya, ngunit susuwayin ko ang iyong utos. Uuwi ako sa 4 na kadahilanan.
para pagalingin ang aking nanang, ipagtanggol ang aking mga kababayan laban sa mga Kastila, upang malaman ko sa sarili ko kung ano ang naging epekto ng aking nobela at ang iba ko pang mga kasulatan, at kung bakit nanahimik ang aking Leonor. Kitagal ka namin di nakita. Kahit namin nalaman ka na namin, ngunit nanaig pa rin ang katilangan ng Ipolo at kagustuhan mo umuwi. Hindi ako natatakot sa kanila. Kahit na, kaligtasan mo pa rin ang iniisip namin, Jose. Ayan, siguraduhin mo naman na meron siya gagawin sa akin. Maaari ko bang makita si Leonor? Hindi. Hindi maaari, Rizal. Dahil lubhang mapanganib kapag ikaw ay lumabas na. Pero Jose, huwag ka nang makulit. Alam mo naman kung gaano karaming tao ang nagalit simula nang sinulat mo ang iyong libro. Mas mabuti nang ligtas ka. magandang umaga, Gobernador General Terren. Oh, Jose, narito ka na pala. Meron lamang akong mga katanungan sa iyong naisulat na libro. Dahil dumating sa aking himpilan na ang mga ideya ng naisulat mong libro ay masyadong mapanira para sa Espanya. Mariin kong itatanggihin na ako ay nandiyan, sapagkat ang aking mga sulat sa aking libro ay pawang katotohanan lamang. Maaari ba akong makahingi ng kopya ng iyong libro at ng ating mabasa? Maaari. Babalik lamang ako dito sa susunod na araw para magkuha ng kopya. Totoo nga iyong mga sinasabi na walang mali sa iyong naisulat na libro. Ngunit may mga malalaking tao at malalaking pader na natatamaan sa iyong mga ideya patungkol sa iyong libro. Mula ngayon, makakasama mo si Tinente Andrade para samahan ka sa kahit anumang mangyari at protektahan ng iyong buhay. Gracias, Gobernador. At ako'y magpapaalam. Oh, sige. Magandang araw, Father Rector. Ito na po ang kopya ng libro na isinulat ni Jose. Isa itong kalapastangan sa simbahan. Dapat nang makulong si Rizal. Dahil sinisiraan lang ating pamahalaan. Dapat lamang ngayon upang matigil ng kawalang hiya ni Dr. Rosario sa simbahan. Ngunit kung ang basihan ninyo ay ang librong naisulat ni Rizal, hindi pwedeng basihan ito dahil walang mali sa isinulat ni Rizal. Ngunit ipapatigil ko ang paglimbag sa librong ito para wala ng ibang makakabasa nito. Oo nga, ano nila natin? Uy, mag-ingat kayo, balita ko. Pinapahuli nila yung mga may interesado doon. Kaya mag-ingat muna tayo sa pinag-usapan natin. Baka may makarinig. Ganun. Labutan mo lang ako. Magandang araw po, General. Ano pong gagawin natin? Tila ba dumarami na ang mga patagong nagbabasa sa libro ni Jose? Hayaan niyo sila. Susunod, General. Maestro, kung gaano na labis-labis ang iyong pagmamahal sa bayan, nasubukan mo na rin bang umibig ng labis sa isang babae? Narinig ko po kasi na marami daw ho kayong naging pag-ibig. Sa unang beses na inakala kong nahanap ko na ang sinasabi nilang pag-ibig, hindi ito nauwi sa maganda. Ang unang pag-ibig ay hindi raw namamatay, sabi nila. Maliban kung ang iyong unang pag-ibig ay kasal na kapag kayo'y nagkakilala. Kailangan mong iwanan ang nararamdaman mo ng mabilisan. Ay nako, mahirap po talaga yon. Ganon siguro ang tadhana. Mapaglaro dahil nung nakilala ko si Orang, napaglaruan na naman ako ng pag-ibig. Sa panahong ito ay naninirahan ako sa bahay paupahan ni Doña Concha Leyva sa Intramuros.
Si Orang ay aking kapitbahay. Pinapadalhan ko pa ang mga sekretong mensaheng kailangan pang painitan sa apoy upang ipakita kung gaano nag-aalab ang aking damdamin. Ngunit sa huli ay hindi rin nagwagi. Kahit po pala sa panliligaw ay nagagamit niyo po ang iyong katalinuhan, maestro. Utak at puso ang ginagamit sa pagmamahal, iho, upang mapagtanto mo kung hanggang saan ka lamang dapat bibigay. Huwag mong ilaan ang lahat-lahat sa isang bagay na wala namang kasiguraduhan. Huwag mo akong tularan. Ang inakala kong wagas na pagmamahal ay nauwi lamang sa hindi nagwawakas na sakit at paghati. Habang buhay kong pinagsisisihan na hindi ko na ipaglaban ang pagmamahal ko kay Leonor, na kaya kong ipaglaban ang kalayaan ng aking bayan, ngunit hindi ko na ipaglaban ang pag-ibig na kay tagal kong iningatan at pinahalagahan. Kahit saan ako naparoon ay dala-dala ko ang pagmamahal ko para kay Leonor. Marami akong nakilala, marami akong nakasalamuha, ngunit walang makapantay sa irog ko sa kanya. May pagkakataon na hinahanap ko sa iba ang puwang na naiwan sa aking puso nung nagkalayo kami ni Leonor. Ngunit siya pa rin ang tinatangis ng aking puso. Hanggang sa nakilala ko ang babaeng pumuno sa puwang ng aking puso. Hindi niya ako iniwan sa kabila ng aking pinagdadaanan ngayon. Sinamahan niya ako sa hirap at ginhawa. Nakita niya sa akin na karapat-dapat pa rin pala akong mahalin. Ang aking asawa na si Josephine ang umalalay sa akin sa panahon na halos lahat ay tumalikod na sa akin. Pinaramdam niya sa akin na may kakampi pa rin ako sa panahon na kailangan ko nito. Siya ang aking naging tahanan noong panahong wala akong matutuluyan at mapupuntahan. Kaya pinapangarap ko na pagkatapos ng lahat ng ito ay maiharap ko na siya sa altar. Sana dumating pa ang araw na yon, at kung hindi man ay hihilingin ko na lang sa Poong May Kapal na sana pagtagpuin niya kami muli sa kabilang buhay, kung saan tama at payapa na ang lahat. Jose! Some Guardia Civil are looking for you! Maestro, bakit hindi mo ipinaglaban ang iyong sariling kalayaan? Bakit basta-basta mo nalang iaalay ang iyong sariling buhay para sa bayang ito? Iho, wala akong pinagsisisihan sa lahat ng ginawa ko at isinakripisyo ko para sa kalayaan ng bayang ito. Wala rin namang mangyayari kung makikipagbuno pa ako sa mga mananakop ukol sa aking kaso. Hindi na magbabago ang isip nila ukol sa akin. Hindi nila hahayaang masira ang ilang daang taong pagpupursige nila upang mahawakan sa leeg ng mga tunay na nagmamay-ari ng bansang ito. Dadanak ang aking dugo, ngunit naniniwala ako na hindi mapupunta sa wala ang bawat patak ng dugo na nagmumula sa akin. Balang araw ay maibubuka na nila ang kanilang bibig at imumulat ang mata para ipaglaban ang kanilang sarili at ang kasarinlan ng inang bayan. Kaya huwag kang mag-alala, iho, dahil masaya akong ilinisan ang sa mundong ito. Hindi ko man makikita sa sarili kong mga mata ang resulta ng aking paghihirap. Masaya ako dahil kayong mga kabataan ay masasaksihan pa ito. Alam kong isa ka sa mga magiging susi upang makamit natin ang kalayaan na daang taong inaasam. Pagbutihin mo ang pag-aaral at huwag mong hayaang diktahan ng mga mananakop na ito ang iyong hinaharap. Malayo pa ang mararating mo, iho, at alam kong kakayanin mo at kakayanin niyo na lumaya kahit wala na ako. Okay class, since wala yung reporter natin today, siguro magdi-discuss na lang muna tayo ngayon at ang ating discussion, familiar kayo dito sigurado ako. Are you familiar with Dr. Jose Rizal? Taas yung kamay yung mga familiar dito. Alam niyo ba kung gaano kahalaga si Dr. Jose Rizal sa kasaysayan?
Tama. Napakahalaga ni Jose Rizal. Isa si Jose Rizal sa pinakamagaling sa lahat ng larangan ng mga panahon niya. Take note, Dash, nagawa niya yon sa noong mga panahong nasa kamay tayo ng mga Kastila. Isa siya sa mga dahilan kung bakit malaya tayo ngayon. Tama si Jose Rizal. Isa rin siya sa dahilan kung bakit malaya kayong nakakapag-aral, kung bakit malaya kayong nakakapaglakad, malaya kayong nakakapamasyal, malaya kayong sabihin kung ano yung gusto niyong sabihin. Isa siya doon. Isa siya sa pinakamahalagang parte na kung bakit malaya tayo ngayon. Kaya napakahalaga para sa atin na, lalo na sa inyo mga estudyante, na pag-aralan at alamin yung buhay ng ating pambansang bayani. No? Kaya kung bibigyan mo kayo ng pagkakataon makapag-usap yung Jose Rizal or ma-meet siya at makausap siya, ano yung mga sasabihin niyo sa kanya? Thank you. Sir, kung nagkataon na po magkikita kami ni Dr. Rizal, tatanong ko po sa kanya is kung bakit masyadong marami yung naging babae niya. Sir, itatanong mo lang po sana po, bakit yung ulo niya po nasa piso na? That's all for today, class. Ang mga kabataang pinili mong ipinaglaban ang kanilang mga kalayaan. Maestro, nakakalungkot na hindi man lang nila alam ang iyong pangalan.